morning. So we have here an activity called Raise the Flag, Choosing What's Right, and Keeping Promises. So yung gagawin nyo dito is I had here a cards composed of those scenarios. So ang gagawin ko is igugrupo ko kayo into 6. Like this, we have a dice here. So ipapaikutin natin ito at kung ano yung group na matapat is yun yung bubunot ng senaryo. So kung ano yung mabunot ng senaryo, yun ang babasahin ko sa inyo na iyong sasagutan. So we have here a flag, a red and green flag. So yung gagawin nyo is kapag sa tingin nyo yung senaryo na iyon ay tama yung ginawa, i-erase nyo lang yung green flag. Tapos tatanungin ko kayo kung bakit tama para sa inyo yung senaryo na iyon. And also we have here a red flag. So itataas nyo rin itong sa tingin nyo is mali. So ready na po ba kayo? Yes, ma'am! Okay. Ang natapat ay ang group 3. So, ikaw ang bubunot, Miss Gemeline, ng scenario card. Okay, ang inyong senaryo ay nangako si Rico sa kanyang matalik na kaibigan na hindi niya ipagsasabi na may karelasyon ito kahit bawal pa sa kanila ng magulang. Pinagbawal sa kanila ng magulang. At siya lamang ang pinagkatiwalaan nito. Isang araw, nalaman ni Rico na dahil sa relasyon na iyon, bumaba na ang grado ng kanyang kaibigan at napabayaan na ang pag-aaral. Nagpasya siyang sabihin ito sa magulang ng kanyang kaibigan upang matulungan ito kahit alam niyang masisira ang tiwala nito sa kanya. Ang tanong, tama ba ang ginawa ni Rico na sinira ang pangako niya sa kanyang kaibigan para matulungan ang kanyang kaibigan? Okay, class, para sa inyo, tama ba o mali ang naging pasya ni Rico? Pakitaas ang inyong mga flags. Okay, so dahil green flag ang itinaas mo para sa group 1, bakit sa tingin mo tama ang ginawa ni Rico? Okay, ma'am, thank you. For me, tama yon kasi dapat talagang malaman ng magulang niya. Thank you. Okay, kukuha naman tayo ng sagot mula sa group 2. Bakit mo naman itinaas ang red flag? Hello, ma'am. Kaya ko po tinas yung red flag kasi magkaibigan sila. So, dapat tinitreasure niya yung kung ano yung i-share ng friends niya kasi nga friends sila. And pinagkakatiwalaan nila yung isa't. Okay, thank you so much. Okay, class. Sa sitwasyon na iyon, na si Rico ay may isang kaibigan na pinangakuan niya na hindi sasabihin ang relasyon nito sa kanyang magulang. Ngunit nalaman nito na napapabayaan na ang pag-aaral ng kanyang kaibigan dahil sa pagkikipagrelasyon nito. Kaya napagpasyahan niya kahit labang sa kalooban niyang hindi sundin ang pangako, napagpasyahan na rin na sabihin sa magulang ng kanyang kaibigan dahil para sa kanya tama lamang na malaman ito para mapagsabihan na hindi dapat pabayaan ng Rico ang pag-aaral kahit na may relasyon nito. So sabi ng isang grupo ay tama lamang ang ginawa ng Rico na sabihin sa magulang kahit hindi nito tinupad ang pangako sapagkat mas makakabuti ito sa kaibigan ni Rico na malaman ng kanyang magulang dahil syempre as ang magulang, di ba, may karapatan tayo pagsabihin ng mga anak natin kung ano ba ang tama at maling gawin. So sabi naman ng isang grupo, mali yung ginawa ni Rico dahil hindi ko tinupad sa kanyang kaibigan ng pangako. Syempre, di ba, kapag nangangako tayo, dapat tuparin natin, hindi natin sasabihin. So, pag nalaman nyo ng kaibigan ni Rico, masasaktan din dahil hindi nito tinupad ang kanyang pangako. So, lesson learned, sa pangako, kailangan natin ang tinutupad dito. Ngunit, depende ito sa sitwasyon lamang. So, sa sitwasyon na iyon, may kabutihan na rin ang hindi pagtupad sa pangako, di ba? Dahil kung napapara naman sa mabuti ang kaibigan na rin na hindi dito mapabayaan ang pag-aaral. Siguro sa sitwasyon na iyon ang pwede gawin ni Rico ay ipagtapat
sa kaibigan niya na sinabi ito sa magulang dahil concern lamang ito sa pag-aaral. So palaging tatandaan ng class na ang pagtupad sa pangako ay napaka-importante, ngunit depende ito sa sitwasyon.